Asher, ano ang paliwanag ni SP Escudero sa pagkakaroon nila ng kapangyarihan na baguhin ang budget allocation ng mga ahensya ng gobyerno? Walang pwedeng batas na ipasa ang nagdaang Kongreso para itali ang kamay ng susunod na Kongreso, lalo na kung hindi naman ito angkop at bagay sa panahon. Ito ang paliwanag ni Senate President Francis Cheese Escudero sa isang panayam sa kanya sa gitna ng pagkwestiyon sa pagbibigay ng zero subsidy sa Philippine Health Insurance Corporation. Alinsunod yan sa 2025 national budget na naipasa or naaprubahan sa Bicameral Conference Committee kahapon. Ayon pa kay Senador Escudero, sa ngayon ay sobra-sobra ang pondo ng PhilHealth na umaabot ng nasa 600 billion pesos. Ngunit hindi naman anya ginagawa ng naturang state insurer ang kanilang trabaho sa dagdag benepisyo at coverage para sa mga benepisyaryo. Bunsod nito, binigyan din ng mababatas na may kapangyarihan ang susunod na Kongreso na baguhin nga ang paglalaan ng mga pondo depende sa pangangailangan. Sa Senate plenary kagabi, kasabay ng pagraratipika ng Bicameral Conference Committee report, kinwestiyon ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III ang ilang pagbabago sa 2025 national budget. Hindi sang-ayon si Senador Pimentel sa tinanggal na budget para sa PhilHealth mula sa BICAM report. Ito ay dahil hindi inaprubahan sa BICAM ang pondo para sa subsidiya na ibinibigay ng gobyerno sa naturang state insurer, kundi operating cost lang. Kinailangan pa ba natin na i-zero talaga si PhilHealth to free up 74 billion pesos, Mr. President? Depensa naman ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator Grace Poe, hindi naman mapaparilisa ang PhilHealth dahil mayroon pa niya itong 600 billion pesos na reserbang pondo. Hindi natin maintindihan ba't hindi nila ginagamit yung pera na nandun na meron sila na nakaimbak sa isang, ewan ko kung anong klaseng account yan, savings account, na ang kinikita ay mas mababa pa kesa sa inflation. Mr. President, hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila. Kasi nga ang daming ang pera na nandyan. Hindi nila pinamimigay ang pera dun sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Gayunman, nanindigan pa rin si Senador Pimentel na hindi maaaring gamitin ang pera na dapat ay nakalaan para sa kalusugan ng mamamayan para bigyang daan sa halip ang pagyaman ng bayan. Nagbigay naman ng manifesto si Senators Ronald Bato del Rosa at Christopher Bongo para sa pagtutol nito sa zero subsidy para sa PhilHealth. Sa huli ay pinagtibay ng mataas na kapulungan ng Kongreso ang BICAM report matapos itong katigan ng mayorya ng mga senador na dumalo sa plenaryo kagabi. Habang bumoto naman ng no para sa pagpapasa ng budget sina Senador Pimentel at Deputy Minority Leader Senator Risa Ontiveros. Kasabay nito ay niratipikahan din ng kagabi ng House of Representatives ang BICAM report para sa 2025 national budget. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr.